Bumalik sa high school ang asawa ng ating bida kaya siya nagpaganda upang mapasa kanya muli ang pinakamamahal niyang asawa, ngunit isa rin palang nabuhay muli ang bida. Patay na patay pa rin ang kasintahan ng bida kahit na magkahiwalay na sila. Isang araw ay mayroong ibang kadate ang ating bida at nang makita ito ng dati nitong ex ay pinigilan silang dalawa at doon nagsimula ang away ng dalawang babae. Pinigilan ito ng bida at ipinaghiwalay ang dalawa ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay napatudo ang paghawi ng bida sa ex-wife nito at napunta sa kalsada. Sakto naman na may paparating na malaking truck at doon ay hindi na nagdalawang isip ang bida na samahan hanggang kamatayan ng ex nito sapagkat may utang na loob siya sa panahon na ito. Pagmulat ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang tren na papalapit na sa ganlang. Isang malinaw at preskong boses ang umalingaw-ngaw. Humingi ng tulong ang isang babae sa pagkuha ng bagahe mula sa itaas na estante. Nang lingunin niya ito, laking gulat niya nang makilala ang kanyang kaklase noong kolehiyo na si Jiang Yinyin. Masyado itong bata para sa kanyang alaala, eksakto ang suot nito noong unang taon nila sa universidad. Sa refleksyon ng bintana ng tren, napagtanto niyang siya ay tunay na bumalik sa edad na 19. Napahiya ang babae nang mapansing matagal siyang tinititigan. Mabilis siyang humingi ng paumanhin, at sa sandaling huminto ang tren, nadapa si Jiang Yinyin at diretso siyang napasubsob sa mga bisig ng lalaki. Agad siyang itinulak palayo ng babae, halatang balot ng hiya at galit. Tinulungan pa rin siya ng lalaki sa pagbaba ng bagahe, ngunit sinabayan yun ng matalim na tingin ng babae habang papalayo, eksaktong katulad ng matapang at palaban na babaeng naaalala niya. Hindi nagtagal, narating niya ang Ganling University. Noong siya ay 18 taong gulang, puno siya ng pangarap at ambisyon, umaasang makakamit ang dakilang tagumpay. Ngunit sa nakaraang buhay, hindi naging maayos ang takbo ng kapalaran. Ngayon na binigyan siya ng langit ng ikalawang pagkakataon, determinadong gumawa siya ng malalaking hakbang sa bagong buhay na ito. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya habang siya ay naglalakad. Isa itong senior na matagal na niyang hindi nakita, si Chin Wan. Masigla itong nagpakilala at nag-alok ng tulong sa pagrerehistro at pagbubuhat ng gamit. Ngunit ang pansin ng lalaki ay napako sa maliit na nunal sa may collarbone ng babae. Naalala niya na sa nakaraang buhay, dahil lamang sa nunal na yun, kusang loob siyang nag-apply ng 3 campus card. Sa pagkakataong ito, agad niyang kinuha ang mga flyer mula sa kamay ng senior at inangkin ang gawain. Dahil pamilyar siya sa lugar, iminungkahi niyang siya na ang magbenta ng mga campus card at ibigay na lamang ang komisyon kay Chin Wan. Sa sobrang tuwa sa magandang alok, agad na ibinigay ng senior ang lahat ng natitirang flyers at iniwan siya na may paalala na babalikan upang tingnan ang resulta. Madali niyang nahanap ang dati niyang dormitoryo. Pagpasok pa lamang, sinalubong siya ng kanyang kaibigan na si Chong Hao, puno ng kasabikan. Inimbitahan siyang sumali sa isang poker game kasama ang ilang magagandang babae. Magalang niyang tinanggihan ang alok dahil sa nakaraang buhay, doon niya unang nakilala si Su Qing. Ayaw na niyang ulitin ang parehong landas. Mas mahalaga ngayon ang paggawa ng pera. Lumipas ang oras at unti-unti siyang naging pamilyar na mukha sa campus, isang mabait at gwapong senior na madaling magbenta ng campus card. Dahil sa maaliwalas niyang itsura at maayos na pakikitungo, mabilis siyang nakakapag-close ng bentahan. Marami ring freshman ang kusang nagdadagdag ng kanyang kontak para sa mga susunod pang ugnayan, na hindi naman niya tinanggihan. Isang mag-ina ang lumapit at nagtanong tungkol sa dormitoryo. Nang makita ng lalaki kung sino sila, bahagya siyang napatigil, isa na namang kakilala mula sa nakaraan. Nagustuhan ng ina ang alok na campus card at agad nagpasya para sa kanyang anak. Buong sigasig na tinulungan ng lalaki ang pagbubuhat ng mga gamit at nag-alok ng tulong sa anumang pangangailangan sa loob ng campus. Agad siyang idinagdag ng ina sa contact list at hiniling na alagaan ang kanyang anak. Pagdating sa baba ng gusali, kusa niyang binanggit ang numero ng dormitoryo ng babae. Saglit siyang napaisip kung paano niya ipaliliwanag ang kanyang kaalaman, at napagtanto niyang masyado siyang nadala ng alaala ng nakaraang buhay dahil madalas niyang puntahan ang dormitoryong yun noon. Mabilis niyang napagtanto na masyadong mabagal ang pagbibenta kung paisa-isa lamang. Sa ganitong takbo, matatagalan siyang makaipon ng unang malaking puhunan. Kailangan niya ng mas epektibong paraan. Kaya naman, naisip niyang isulat mismo ang kanyang numero sa mga flyer. Agad itong nagbunga ng resulta.
Hindi nagtagal, isang malinis at maayos tingnan na babae ang lumapit. Nang magtama ang kanilang mga mata, agad niyang nakilala ang babaeng ito, ang magiging pinakamagandang diplomat sa hinaharap. At doon nagsimulang umikot muli ang kapalaran, sa isang direksyong ganap na naiiba sa kanyang nakaraang buhay. Ninais ni Lechi na mag-iwan ng magandang impresyon. Ngumiti ang lalaki at pinaganda ang alok. Sa karaniwang ayos, 20 ang komisyon sa bawat tao, at maaari ring mag-recruit ng iba at kumuha ng porsyento mula sa kanilang benta. Ngunit kung makapagdala ng 30 katao sa loob ng araw na yon, agad siyang gagawing pangkalahatang ahente ng buong campus, at itataas ang komisyon sa 30 bawat isa. Sa sandaling marinig yon, kumislap ang mga mata ng babae na tila may gininto ang liwanag. Agad silang nagkasundo, at nangakong ipapadala ang listahan sa pamamagitan ng calculator. Samantala, patuloy na tinatawagan ni Suang ang numerong malalim ng nakatatak sa kanyang alaala, ngunit paulit-ulit lamang na sinasabing hindi umiiral ang numerong yon. Kasabay nito, inimbitahan siya ng kanyang roommate na si Jiang Yin na makipaglaro ng baraha sa cafeteria kasama ang ilang kaibigan. Agad siyang pumayag nang walang pag-aatubili. Tumayo siya sa harap ng salamin at maingat na inayos ang kanyang mukha, may sensinang naglagay ng makeup na tila may espesyal na layunin. Dahil sa kakaibang kilos na yon, agad nagkaroon ng hinala ang kanyang kasama. Namula si Suang at itinanggi ang anumang haka-haka, ngunit sa kanyang isipan, malinaw ang paniniwala na ang lalaking iniisip niya ay ang kanyang magiging asawa sa hinaharap. Pagkaupo nila sa cafeteria, 2 lalaki ang lumapit upang makipagkilala. Inakala ni Suang na ang lalaking hinahanap niya ang darating, kaya agad siyang tumayo, puno ng pag-asa. Ngunit nang makita kung sino talaga ang mga iyon, agad na naglaho ang liwanag sa kanyang mukha. Ipinaalam sa kanya na may inaasikaso ang lalaking inaabangan niya at hindi makakapunta. Sa isip ng isa sa mga lalaki, hindi niya maiwasang mainis sa swerte ng taong yon, na kahit wala ay patuloy pa ring hinahanap ng mga babae. Dahil dito, bahagyang kinabahan si Suang. Nagsimulang gamulo ang kanyang isipan, iniisip kung ito ba ay epekto ng pagbabagong dulot ng kanyang muling pagsilang. Sinubukan siyang aliwin ng kanyang kaibigan, ngunit hindi pa rin maalis ang lungkot sa kanyang dibdib. Naalala niya ang paulit-ulit na pagtawag kanina na nauuwi lamang sa mensaheng hindi umiiral ang numero. Sa sandaling yon, unti-unting pumasok sa kanyang isip na tila may mali sa takbo ng buhay na ito kumpara sa kanyang nakaraan. Upang maisakatuparan ng maayos ang plano niyang pagsasanay bilang asawa, nag-ayos siya at sinikap mag-iwan ng magandang impresyon. Ngunit sa panig ng lalaki, ang tanging nais niya ay makaiwas. Kaya gumawa siya ng dahilan upang hindi makasama sa laro ng baraha. Bagamat nauwi pa rin siya sa paglalaro kasama ang iba, malinaw na wala sa kondisyon si Su Qing, kaya't mabilis ding natapos ang laro. Lumipat ang tagpo sa tanggapan ng dining office. Pagpasok ng lalaki, agad niyang hinanap ang namamahala, dala ang layuning pag-usapan ang kooperasyon bilang ahente. Sa gabay ng isang empleyada, dumiretso siya sa opisina ng general manager. Nang makita ng manager ang murang edad ng lalaki, inakala nitong biro lamang ang kanyang hangarin. Tahimik na inilapag ng lalaki ang kanyang notebook sa mesa. Doon nakasaad ang paunang talaan, 58 dormitoryo, 247 freshmen na kumpirmadong interesado, at saklaw ang 3 kolehiyo. Maingat na binalika ng manager ang mga pahina at tumango sa pagkabilib. Sa loob lamang ng ilang araw mula nang magsimula ang pasukan, nakabuo na siya ng mahigit 30 sub-agent. Tinanong kung nakausap na ba ang pangunahing opisina at kung magkano ang rebate na inaalok. Tahimik nang umiti ang lalaki. Para sa planong 150 yuan, karaniwan ay 70% lamang ang ibinibigay, ngunit ang kanyang target ay 80. Sa marinig yun, biglang tumayo ang manager sa gulat, ngunit agad ding pumayag. Dagdag pa ng lalaki, hindi niya kailangan ng malaking komisyon. Ang nais niya ay ang pinakamataas na karapatan bilang pangkalahatang ahente sa campus, 60% na hati, at 30% paunang supply ng cards at materyales. Napatawa ang manager, tila inaasar ang tapang ng kaharap, ngunit handa na ang lalaki sa reaksyong yun. Ipinaliwanag niyang ang kanilang pamilya ay nasa ganitong negosyo, at ang gininto ang panahon ng freshman ay tumatagal lamang ng kalahating buwan.
Kayang-kaya niyang tulungan ang kumpanya na makuha ang malaking bahagi ng merkado sa University Town at itulak palabas ang mga kakumpetensya. Makakakuha ng katatagan ang panig ng manager, at komisyon naman sa kanya, isang malinaw na kasunduang kapwa panalo. Sa sandaling marinig yun, mabilis na nagpa siya ang manager at agad na inayos ang kontrata. Tiniyak ang tamang oras at lugar ng paghahatid ng mga produkto. Bago tuluyang umalis, nagtanong pa ang lalaki tungkol sa pagkakaroon ng Apple contract phone sa tindahan. Paglabas niya ng opisina, hindi niya maiwasang mamangha sa sariling swerte. Parehong lugar, ibang counter, ngunit nakuha niya muli ang eksaktong parehong numero ng telepono tulad ng sa nakaraang buhay. Sa sandaling yon, tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na boses ang bumati at nagpahayag ng paghanga, sinasabing ang kanyang mga nobela ay tiyak na sisikat. Sa gulat at pagkairita, agad niyang pinatay ang tawag. Sa kabilang linya, naiwan si Suang na tulala, puno ng kalituhan kung bakit bigla siyang binabaan. Doon niya napagtanto na ang kasalukuyang lalaki ay 19 na taong gulang pa lamang at wala pang kaalam-alam tungkol sa kanya. Samantala, hawak ng lalaki ang kanyang telepono, punong-puno ng inis at pagkabahala. Unti-unti siyang kumalma at nagpa siya na kailanman ay hindi niya dapat ipaalam na isa rin siyang muling isinilang. Kung mangyayari yon, tuluyan ang mawawala ang kalayaan niyang magsimula muli. Muling nagbago ang tagpo, naglalakad-lakad sa campus sina Chong Hao at ang iba pa kasama si Su Qing. Nang malaman niyang may class meeting sa hapon, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Ipinilit niyang ihatid ang lahat pabalik sa dormitoryo. Sa isip ng isa sa mga kasama, tila malinaw ang tunay niyang pakay. Samantala, si Chong Hao ay hindi maitago ang matinding selos, nagtataka kung ano ang nagawa ng lalaking iyon upang maging sentro ng atensyon. Habang naglalakad sila, tahimik na napansin ni Suang ang interes ng kaibigan sa isa sa mga lalaki at binanggit ito ng marahan. Ngunit malinaw ang sagot ng kanyang kaibigan, mas gusto nito ang mas mature na uri ng lalaki. Hindi nagtagal, namataan ni Suang ang lalaking matagal niyang hinahanap. Ang lamang at pagkahumaling sa kanyang mga mata ay hindi na maitago. Kahit sinong makakita, madaling mauunawaan na malinaw ang kanyang damdamin. Nagulat din si Jiang Yinyan. Noon lamang niya napagtanto na ang lalaking nakasabay niya sa tren ay si Zhao Yuan pala. Sa panig ng lalaki, sadyang nagpanggap siyang walang pagkakilala at kumilos na parang unang beses lamang silang nagkita. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw ang isang katotohanan, noong kabataan pa si Su Qing, tunay siyang kahanga-hanga. Hindi na nakapagtataka kung bakit sa nakaraang buhay ay lubos siyang nahulog dito. Maingat na ngumiti si Su Qing at ipinakilala ang sarili, binanggit na pareho silang nagmula sa SY No. 1 High School. Sa kanilang kilos at mga reaksyon, napansin ni Jiang Yinyan na hindi sila kahawig ng dating mag-asawang nagkaroon ng alitan. Sa halip, mas mukha silang 2 taong unang beses pa lamang nagkakakilala. Diretsahan at walang pag-iwas ang kilos ng lalaki, na para bang sinusubok ang loob ng babae. Hindi rin tumanggi si Su Qing sa ipinapakitang interes at malinaw na nais magsimulang muli. Sa karaniwang sitwasyon, malamang ay tinanggap iyon ng lalaki. Ngunit sa bagong buhay na ito, hindi na niya hahayaang maulit ang dating pagkakamali. Pinili niyang magtakda ng hangganan at ipaalam na may ibang tao na siyang kinahihiligan. Doon pansamantalang natigil ang ngiti ni Su Qing. Hindi niya inasahan ang ganoong sagot. Ipinaliwanag ng lalaki na may isang babaeng nakita siya noong araw na yun, mahaba ang buhok, mahaba ang suot na damit, at may suot na sombrero, isang anyong tumatak sa kanyang paningin. Sa bawat detalye ng paglalarawan, lalong sumiklab ang paninibugho sa loob ni Su Qing, bagamat nanatili itong nakatago sa likod ng kanyang anyo. Upang maibsan ang bigat ng tensyon, namagitan si Jiang Yinyan at ipinakilalang muli ang sarili. Tahimik na inilabas ng lalaki ang kanyang telepono upang idagdag ang kanyang kontak. Sa sandaling yon, nakaramdam si Su Qing ng kakaibang kutob. Sa kanyang alaala, hindi dapat kayang-kaya ng lalaki ang ganoong kamahal na telepono sa panahong yon. Dahil dito, agad din siyang naglabas ng sariling telepono at kusang lumapit, dala ang intensyong makipag-ugnayan. Batid ng lalaki na paparating ang komplikasyon at naghanap ng paraan upang makaiwas. Sa kabutihang palad, maagap na namagitan si Jiang Yinyan at pinigil ang sitwasyon, ipinagpaliban ang lahat sa susunod na pagkakataon.
Sa gilid, napatingin si Chong Hao sa kanyang telepono at ipinaalam ang anunsyo ng counselor tungkol sa class meeting sa gabing yun para sa halalan ng mga opisyal ng klase. Agad sinamantala ng lalaki ang pagkakataon at hinayla si Chong Hao patungo sa silid-aralan, lubos na nagpapasalamat na nailigtas siya ng pagpupulong mula sa masalimuot na sitwasyon. Pagdating nila, puno na ang silid-aralan. Abala sa bulungan ang ilan sa mga estudyante, palihim na pinag-uusapan ang mga babaeng nasa paligid. May kanya-kanyang opinyon at panlasa, at mabilis ding nauwi sa pagtatalo ang kanilang usapan. Ngunit agad itong naputol nang pumasok ang guro at nagpakilala bilang counselor na sasama sa kanila sa susunod na 4 na taon bago ang military training. Inanyayahan niya ang sinumang nais maging pansamantalang class monitor. Habang sinusubukan pa ng lalaki na alalahanin kung sino ang naging class monitor sa nakaraang buhay, isang babae ang agad tumayo at nagpahayag ng hanggarang tumakbo bilang babaeng class monitor. Sumunod namang tumayo ang isang lalaking lokal mula Ganling na nais ding tumakbo bilang lalaking class monitor. Sa halip na makinig lamang, ginamit ng lalaki ang pagkakataon upang i-promote ang kanyang negosyo sa campus card. Sa gitna ng pagtataka ng counselor, buong kumpiyansa niyang ipinakilala ang sarili bilang general agent ng Senlin University Town at ipinaliwanag ang benepisyo ng campus card, mula sa gasto sa internet, hanggang sa komisyon para sa mga nais maging sub-agent. Maging ang guro ay hindi niya pinalampas, itinuring din bilang potensyal na kliyente. Tuloy-tuloy ang kanyang paliwanag, malinaw at sistematiko, hanggang sa makuha niya ang atensyon ng buong silid. Bilang panghuling hakbang, inihayag niya na kung siya ang mahahalal bilang class monitor, magbibigay siya ng dagdag na data sa lahat. Namangha ang counselor sa kakayahan niyang kontrolin ang sitwasyon at naisip na kung ganito siya kahusay, tiyak na magiging magaan ang pamamahala sa klase. Gaya ng inaasahan, nahalal si Yuan bilang pansamantalang class monitor, habang ang naunang tumayo ay naging deputy. Matapos ang pagpupulong, lumapit ang deputy upang mag-apply rin ng campus card. Bahagyang nagtaka si Yuan dahil may nauna na mula sa kanilang dormitoryo, ngunit pabiro itong ipinaliwanag bilang suporta sa kanyang negosyo. Hindi na siya nag-usisa pa at sa halip ay inanunsyo sa lahat na maaari nilang iwan ang kanilang ID cards kung abala sila kinabukasan upang siya na ang mag-asikaso ng aplikasyon. Hindi nagtagal, may isang babaeng lumapit na masayang nagulat na nakapaghatid siya ng 5 aplikante at pinaalalahanan siya tungkol sa komisyon. Habang abala ang usapan, inilapag ng deputy ang kanyang ID card sa mesa at lumapit ng mas malapit, ipinapakita ang buong tiwala sa class monitor. Sa kanyang isipan, malinaw ang babala, hindi na siya papayag na balewalain. Pagkatapos maligo ng magkakaibigan, nasalubong nila ang isang babaeng pauwi sa dormitoryo. Bahagya itong nagtatampo at nagpahayag ng sama ng loob dahil hindi nasagot ang kanyang mensahe tungkol sa campus card. Ngumiti lamang si Yuan at ipinakita ang simpleng pag-aalala. Dahil sa biglaang malasakit, agad na nawala ang lahat ng tampo ng babae at masayang nagpaalam. Mula noon, marami pang babaeng nasalubong sa daan ang masiglang bumabati sa kanya. Patunay na unti-unti na niyang binabago ang takbo ng kanyang buhay at kapalaran. Napansin ng tatlo kung gaano kasikat si Yuan at agad nilang inisip na may tinatagong sikreto. Kaya pagbalik pa lamang nila sa dormitoryo, agad nila siyang pinalibutan. Dahil sa hinala at pangungulit, napilitan siyang magsinungaling at sabihing may kambal siyang kapatid na mas matanda at kasalukuyang sophomore sa universidad. Sa sobrang gulat, nanlaki ang mga mata ng tatlo. Kung totoo yon, malinaw na hindi na siya kailanman mahihirapan sa paghahanap ng kasintahan. Sa sandaling yon, tumunog ang kanyang telepono. Tumatawag si Lishi. Pagkasagot niya, agad nitong ipinahayag na natapos na nito ang 30 kataong kota. Nagtanong si Yuan kung paano niya nagawa yon. Sandaling natahimik si Lishi, saka nagbanggit kung may gantimpala bang ibibigay ang head office kung makakapagbigay siya ng bagong diskarte sa pagbebenta. Bilang tugon, iminungkahi ng lalaki ang isang simpleng gantimpala, ngunit sa hindi inaasahan, mas pinili ni Lishi ang pera kaysa sa imbitasyon. Palihim na natuwa ang kanyang mga kadorm sa pagkakatanggi sa kanya. Wala siyang nagawa kundi mangako na kung talagang epektibo ang paraan, magbibigay siya ng 200 yuan. Doon ipinaliwanag ni Lishi ang kanyang estratehiya. Nag-post siya ng mga student ID sa campus forum at ibinenta ang campus card sa mas mababang presyo para sa mga kaklase, at bahagyang mas mataas naman para sa mga estudyanteng mula sa labas na kusang lumapit.
Ngunit agad na nakaramdam ng pangamba si Yuan, dahil ang paulit-ulit na pag-underprice ay maaaring magdulot ng alitan sa ibang ahente ng campus card. Nagpasya siyang paalalahanan ito sa susunod. Pagkababa ng tawag, muling nagsiksikan ang kanyang mga kadorm at nagsimulang manukso. Nagtanong sila kung sino ang babaeng kausap niya. Ipinaliwanag niyang isa lamang itong business partner. Nang tanungin kung bakit walang lumalapit sa kanila para makipag-cooperate, tinawanan lamang niya ito at pabirong sinabi na sadyang gwapo at mahusay lang talaga siya sa negosyo. Nang gabing yun, napagtanto niyang hindi pa rin siya ganap na nakakatakas sa impluwensya ni Su Qing. Sa kanyang panaginip, mahigpit nitong hinawakan ang kanyang braso at nagbitiw ng mga salitang puno ng pagbabanta at pag-angkin, na tila umaabot pa sa susunod na buhay. Bigla siyang nagising, dala ang hindi maipaliwanag na pagkabahala. Sa laki ng ingay na nililikha ng kanyang negosyo sa campus card, posibleng magsimulang maghinala si Su Qing. Dahil dito, naisip niyang kailangan niyang subukin ang kanyang reaksyon sa tamang pagkakataon. Kinabukasan, maaga siyang dumating sa gymnasium upang kunin ang mga uniforme para sa military training. Nang makita niyang naroon din si Gu Yaoyao, direkta niyang ibinigay dito ang mga uniforme at ipinaliwanag na kailangan niyang pumunta sa gate upang salubungin ang mga tauhan mula sa business hall. Walang pagtutol si Gu Yaoyao at sa halip ay pabirong nagpaalala na huwag kalimutang manlibre kapag kumita na siya. Agad niyang ipinahayag na kahit hindi pa siya kumikita, obligado pa rin siyang manlibre. Nasaksihan ng roommate ni Gu Yaoyao ang tagpong yun at hindi maitago ang pagkainis, dahil sa kanilang usapan sa dormitoryo, malinaw na siya ang may intensyong manligaw. Ngunit kalmado lamang si Gu Yaoyao at ipinahiwatig na wala pang pag-aari at pantay-pantay ang karapatan ng lahat na manligaw. Habang nagbabanggaan ang tensyon sa pagitan ng dalawa, tahimik na nag-isip si Su Qing. Lahat ng ito ay wala sa kanyang alaala mula sa nakaraang buhay, at lalo lamang siyang naguguluhan sa mga nangyayari. Sa sandaling yun, biglang tinapak ni Jiang Yinyin si Su Qing sa likuran, muntik na itong mapatalon sa gulat. Napansin nito ang tila pagkalayo ng isip ni Su Qing at agad na tinukso. Buong kumpiyansang itinaman ni Su Qing ang iniisip nito, na para bang tiyak na tiyak siya sa kanyang hinaharap. Dahil sa matatag na tono, lalong nausisa si Jiang Yinyin kung anong uri ng karisma ang taglay ng lalaking iyon upang maakit ang isang tulad ni Su Qing. Ngunit pinili nitong huwag magpaliwanag at ibinaling ang pansin sa pamamahagi ng mga uniforme. Habang abala sila, lumapit si Chong Hao kay Jiang Yinyin. Dito muling nabuksan ang usapan tungkol sa relasyon ni Zhao Yuan at Su Qing. Ngunit malinaw ang sinabi ni Chong Hao na wala siyang interes kay Su Qing. Bago pa man makarik si Su Qing, labis nang nagulat si Jiang Yinyin. Sa kanyang paningin, bihira ang babaeng kasing tapang at kasing husay ni Su Qing. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Chong Hao na kahanga-hanga rin ang lalaki, dahil hindi lamang ito naging class monitor kundi nakuha rin ang posisyon bilang general agent ng campus card sa buong university town. Dahil dito, sapat na ang murang monthly plan upang magkaroon ng buong araw na internet. Lubos na nagulat si Jiang Yinyin sa murang halaga at agad nagsisi kung bakit hindi niya ito nalaman ng mas maaga. Sa kanyang isip, kung ganito kalaki ang kinikita ng mga ordinaryong ahente, mas lalo pa ang general agent. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin niya maunawaan kung bakit hindi nahuhulog ang lalaki kay Su Qing. Hindi nagtagal, humingi siya ng paraan upang maidagdag ang kontak ng lalaki, gamit ang dahilan na nais din niyang kumuha ng campus card. Nang muling makasalubong ng lalaki si Qin Wan, patuloy pa rin itong ipinagmamalaki ang mga naging resulta ng kanyang pagbebenta sa mga nakaraang araw. Ngumiti lamang ang lalaki at tinanong ang halaga ng komisyon nito. Buong pagmamalaking binanggit ni Qin Wan ang kanyang kita. Sa halip na purihin lamang, agad na nag-alok ang lalaki na bilhin ang impormasyon ng mga customer sa mas mataas na halaga. Bago pa man ito makarik, biglang dumating ang ilang empleyada mula sa business hall na naka-uniforme, hinahanap ang campus na halos hindi nila makita. Sinilip ng lalaki ang oras sa kanyang telepono at napansing may 10 minuto pa bago ang itinakdang oras ng pagproseso. Agad niyang ipinahiling na i-proseso muna ang isang aplikasyon. Habang hawak ng empleyada ang ID card, pabirong pinuri nito ang itsura ng may-ari. Natural lamang ang naging tugon ng lalaki, na para bang sanay na makipag-usap sa ganitong sitwasyon. Sa likuran, marahang hinayla ni Qin Wan ang kanyang damit,
sa kanya lamang naalala ang presensya nito. Muli niyang ipinakilala ang sarili, ngayon bilang general agent ng buong university town, at inanyayahan itong magtrabaho sa ilalim niya, na may mas mataas na komisyon kaysa sa dati. Hindi nagtagal, dagsa ang mga tao sa lugar. Bagamat hindi kumpleto ang bilang ng mga aplikanteng inaasahan noong nakaraang araw, hindi yun ikinabahala ng lalaki. Kapag nabuo ang momentum, kusang darating ang mas marami pang tao. Nang mapansin ng babae na halos matabyunan na siya ng dami ng kliyente, kusa itong lumapit upang tumulong sa pagpapaliwanag ng serbisyo. Sa puntong yun, napatunayan niyang tama ang kanyang naging desisyon sa pagtitiwala rito. Ang kaguluhan at dami ng tao sa lugar ay mabilis na nakatawag ng pansin ng maraming magulang ng mga freshmen. Isa-isang ipinaliwanag ng lalaki sa kanila ang benepisyo ng lokal na SIM card, hindi lamang ito mura para sa tawag, kundi may kasamang malaking data bawat buwan at libreng broadband, na lubhang kapaki-pakinabang para sa pag-aaral at paghahanap ng mga akademikong materyal. Matapos marinig ang paliwanag, karamihan sa mga magulang ay agad na nakitang sulit ang alok. Gayunpaman, nang makita nila ang mahabang pila, nagsimula silang mag-alinlangan kung gaano katagal matatapos ang proseso. Agad na hulaan ng lalaki ang kanilang iniisip. Kaya naman, ipinaliwanag niya na maaaring ipahinga muna ang kanilang mga anak sa dormitoryo at bumalik na lamang, dahil may mapa ng paaralan sa likod ng flyer. Dahil dito, lalo pang natuwa ang mga magulang at mas naging kampante. Sa isang banda, si Lishi ay napaisip kung paano niya lubos na mapapakinabangan ang pagkakataong kumita, habang si Chunwan naman ay abala sa pagkalkula kung magkano ang posibleng komisyon mula sa 20 taong hawak niya. Hindi nagtagal, sinubukan ni Lishi na gayahin ang paraan ng pagpapaliwanag ng lalaki sa isang magulang, ngunit hindi ito naging interesado at agad na umalis. Nakita iyon ng lalaki at mabilis siyang lumapit upang aliwin si Lishi. Sinasabing normal lamang ang ganitong pangyayari sa negosyo at hindi dapat panghinaan ng loob. Samantala, si Chunwan ay nagsimulang makipag-ugnayan sa kanyang mga kliyente sa pamamagitan ng telepono, malinaw ang desisyong sumunod na sa direksyon ng lalaki. Nang magtanghali, bumili ang lalaki ng pagkain at inumin upang makapagpahinga ang lahat ng salaitan. Sa kanyang isipan, dama niya na ang matinding swerte na matagal niyang hinihintay ay tuluyan ng dumating. Sa sandaling yun, dumating sina Chong Hao kasama sina Jiang Yinyin at Su Qing. Agad niyang naramdaman ang kaba, lalo na nang mapansin niyang kasama si Su Qing. Si Jiang Yinyin ang unang nagsalita at nagpahayag ng bahagyang pagkainis dahil hindi pa inaaprubahan ang kanyang contact. Ipinaliwanag ng lalaki na sobrang naging abala siya buong umaga. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit, kinuha ni Jiang Yinyin ang kanyang telepono at siya na mismo ang nagdagdag ng sarili niyang contact. Napansin niya agad ang modelong ginagamit ng lalaki at nagtaka kung paano ito nakuha. Ipinaliwanag ng lalaki na regalo lamang yun mula sa business hall. Dahil dito, biglang naging masigla si Jiang Yinyin at nagsimulang magtanong kung tumatanggap ba ng empleyado ang business hall at kung maaari rin siyang sumali. Sa puntong yun, hindi na napigilan ni Su Qing ang sarili at diretsahang ipinakita ang kanyang pagdududa kung paano biglang nagbago ang lalaki at naging general agent. Hindi nagpakita ng paggalang ang lalaki sa tono ng kanyang sagot at tinanong kung bakit tila masyado itong interesado sa kanya. Hindi umatras si Su Qing at tahasang tinitigan ng lalaki, nagpakita ng hinala na tila may kakaiba sa kanyang pinanggagalingan. Bago pa tuluyang lumalim ang usapan, biglang tumawa si Jiang Yinyin at pinutol ang tensyon. Sa kaloob-looban ng lalaki, bahagya siyang nabahala dahil hindi niya inaasahan na ganoon kabilis makakahalata si Su Qing. Sa kabutihang palad, dumating si Xinyu at nabago ang daloy ng usapan. Humingi ng paumanhin ng lalaki sa kanya tungkol sa nangyari noong nakaraan at sa panlilinlang na wala siyang ibang magawa noon. Mula sa gilid, may mga nagbiro na hindi sapat ang simpleng paghingi ng tawad at iminungkahi na dapat siyang manlibre ng pagkain. Sa gitna ng masayang usapan, dumating sina Lu Shua at Lishi. Agad silang ipinakilala ng lalaki, kabilang ang isang matalik na kaibigan mula sa katabing kolehiyo at isang kakilala mula sa ibang unibersidad. Idinagdag pa na ang babae ay matagal nang kakilala niya mula pagkabata. Dahil dito, lalong nalito si Su Qing. Sa kanyang alaala, wala ni isa sa mga taong ito ang umiiral sa nakaraang buhay ng lalaki. Nagsimula siyang magduda kung may mga lihim na ugnayan bang matagal nang itinatago. Bigla namang huminto ang ilang motorsiklo sa harap nila.
Isang babaeng may pulang buhok ang agresibong lumapit at malinaw na naghahanap ng gulo. Mula sa kilos pa lamang, halatang hindi maganda ang intensyon. Habang ang iba ay nag-aalinlangan, si Lechi ay mahinaong ngumiti at lumapit upang ipaliwanag ang alok. Ngunit sa halip na makinig, sinampal ng babaeng may pulang buhok ang flyer at nagpakita ng galit, inakusahan sila ng pang-aagaw ng negosyo sa pamamagitan ng mas murang presyo. Nagulat si Lishi at ipinaliwanag na wala siyang ginagawang masama. Ngunit hindi umatras ang babae at marahas na hinawakan ang kanyang braso. Kahit nanginginig sa takot, nagawa ni Lishi na ipagtanggol ang sarili. Ipinaliwanag na ang pagbibigay ng mas magandang halaga sa parehong serbisyo ay normal sa negosyo at mahalaga sa pag-unlad. Dahil sa pagkainis, itinulak siya ng babae ng malakas. Sa sandaling yun, isang matatag na braso ang samalo kay Lishi bago pa siya tuluyang matamba. Napunta siya sa bisig ng lalaki, at sa gitna ng takot ay may bahagyang init na sumilay sa kanyang dibdib. Maingat siyang inilagay ng lalaki sa likuran at humarap sa mga nanggugulo. Malinaw na ipinapakita na siya ang responsable sa lugar at anumang problema ay dapat sa kanya idaan. Maging si Jiang Yinyin ay hindi napigil ang humanga sa kanyang tindig. Hindi nagtagal, dumating pa ang isa pang grupo ng motorsiklo. Isang matipunong lalaking blonde ang lumapit, na ipinakilalang kapatid ng babaeng may pulang buhok at isa ring nagbebenta ng SIM card. Hinarap niya ang lalaki at minamaliit ang grupo. Inakusahan sila ng paninira sa kanyang teritoryo sa pamamagitan ng mas murang bentahan. Nanatiling kalmado ang lalaki. Ipinaliwanag niyang kung may patakaran na nagbabawal sa pagbebenta ng SIM card sa lugar na iyon, handa siyang ibalik ang lahat ng kinita. Ngunit kung wala, malaya ang sinuman na makipagkumpetensya. Idinagdag pa niya na ang pagkawala ng mga kliyente ay hindi nila kasalanan, at sa halip ay ang marahas na pagtrato ng kapatid ng lalaki sa kanyang mga tao ang dapat pag-usapan. Sa katahimikan at kumpiyansang ipinakita ng lalaki, unti-unting nakaramdam ng seguridad si Lishi. Sa unang pagkakataon, naranasan niya ang pakiramdam ng may nagpoprotekta. Nang mapansing hindi umuubra ang salita, malinaw na nais ng lalaki na gumamit ng dahas. Sa halip na matakot, mahinaong hinarap ng lalaki ang hamon. Nag-iwan ang kalaban ng oras at lugar bago tuluyang umalis kasama ang kanyang grupo. At sa sandaling yun, malinaw na nagsimula ang mas malaking banggaan na magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Matapos umalis ang grupo, humingi ng paumanhin si Lishi, ngunit agad siyang pinakalma. Ipinaliwanag na walang umiiral na paghahati ng teritoryo at ang lahat ng nangyari ay bunga lamang ng inggit ng iba, kaya wala siyang kasalanan. Sa gilid, pabirong sinulya pa ni Jiang Yinyin ang malungkot na anyo ni Su Qing at tinukso ito. Sinasabing ang pagiging mahinahon at responsable ng lalaki ay dahilan kung bakit hindi madaling mapasa kanya ang magiging kasintahan nito. Sa sandaling yun, biglang napagtanto ni Su Qing na ang kalmado at mapagtanggol na kilos na nakita niya ay eksaktong katulad ng alaala mula sa 10 taon sa hinaharap. Palihim namang bamulong si Chong Hao kay Jiang Yinyin tungkol sa gulo ng mga babaeng naaakit sa tinaguriang Old Joe, at iminungkahi na mas mabuting umiwas muna. Sa huli, hindi na napigilan ni Su Qing ang sarili at hayagang nagpakita ng pagkainis, hinahanap ang paliwanag kung may espesyal bang ugnayan ang lalaki at si Lishi. Ngunit ang tugon na natanggap niya ay malamig at walang emosyon, na para bang wala siyang karapatang magtanong. Dahil biglang uminit ang sitwasyon, agad hinayla ni Jiang Yinyin si Su Qing palayo upang pakalmayan ito at ipinaalala na hindi sila naroon para manghimasok sa usaping pangnegosyo kundi para lamang sa SIM card. Dahil hindi pa rin nagbago ang malamig na pakikitungo, napilitan si Su Qing na pag-isipan ng mabuti ang susunod niyang hakbang. Pagkaraan nito, kinausap ang kaibigang si Lu Shua at inusisa kung gaano karaming tao ang kaya niyang tawagin sa gabing iyon. Sinabi nitong kayang dalhin ang lahat ng 49 na kaklase niya. Inilahad din na may hawak pang 3,500 yuan at ibinigay ito upang ipanglibre sa lahat. Kahit tumanggi sa simula, napilitan din si Lu Shua na tanggapin ang pera matapos ipilit ang 3,000 at sabihing magdala ng mas maraming tao hanggat kaya. Labis siyang naantig, at doon nagsimulang mabuo ang isang mas matibay na samahan na parang magkapatid. Matapos umalis si Lu Shua, inihatid pa uwi si Lishi. Habang naglalakad, paulit-ulit nitong binibilang ang kinita sa araw na yon, nag-aalala na baka may nasobrahan siyang nakuha. Ipinahayag niya ang pagkakasala dahil sa insidenteng naganap at sa dagdag na gastos na napilitan ang iba na akuin.
Ngunit agad itong tinanggihan at ipinaliwanag na sadyang naghahanap lamang ng gulo ang kabilang panig at mangyayari pa rin yun kahit wala siya. Nang halos maiyak si Li Shi sa hiya, biniro siya at tinawag na iyakin ang class monitor. Dahil sa biglang ilang, nag-alok si Li Shi na manlibre ng hapunan o manood ng sine. Nang makita na tumigil na siya sa pagsisisi, pumayag sa imbitasyon ngunit tinanggihan ang maanghang na pagkain at iminungkahing sa kalagitnaan ng buwan na lamang manood ng pelikula kung pareho silang hindi uuwi. Lubos ang tuwa ni Li Shi, at sa pag-alis nito ay malinaw ang saya sa kanyang mukha. Sa isip, napagtanto na isa siyang mabuting tao at hindi nararapat madamay sa anumang gulo, kaya balang araw ay kailangan itong linawin. Hindi nagtagal, dumating sa napag-usapang barbecue stall. Doon ay sinalubong ng isang siga na may hawak na bote ng beer at humingi ng malaking halaga bilang kabayaran sa umano'y pang-aagaw ng negosyo. Matapang na sinabihan ng lalaki na ibaba ang bote, ngunit sa halip ay lalo pa itong nagmatigas. Sa isang iglap, isang suntok ang tumama sa tiyan ng siga. Kasabay nito, dumating si Lu Shua kasama ang maraming tao. Sa pagtanaw ng napakaraming lalaki sa likuran, kinabahan ang siga at agad umatras, sinabing nagkaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan. Uminom pa ito ng ilang bote bilang paghingi ng tawad at ibinintang ang gulo sa kawalan ng alam ng kanyang kasintahan. Nang tuluyang umatras ang kabilang panig, ipinasyang tapusin na ang usapin. Pagkaalis nila, inanyayahan ng sariling grupo at anako ang lahat ng pagkain at inumin sa gabing yon. Sa gilid, tinanong si Lu Shua kung paano siya nakatawag ng ganoon karaming tao, at ipinaliwanag nitong nakasalubong niya ang leader ng ibang klase at inimbitahan ang buong grupo sa libreng barbecue. Pagbalik sa dormitoryo, isang post tungkol sa umano'y bagong campus boss ang biglang sumabog sa forum ng paaralan. Habang binabasa ang mga komento, lalo lamang itong naging katawa-tawa. Agad tumawag upang ipatanggal ang maling impormasyon, at nang marinig ng kausap ang pangalan, nagbago agad ang tono at mabilis na tinupad ang kahilingan. Hindi pa man nakakahinga ng maluwag, muling tumunog ang telepono. Sa dormitoryo ng mga babae, masayang kinukunan ng litrato ni Jiang Yinyin ang mga binti ni Su Qing para umano'y i-post sa rankang sa forum. Dahil sa biro, naghabulan sila hanggang sa awatin ni Xinyu. Pagkatapos, muling nabanggit ang usapin kung paano naging general agent ng campus card ang lalaki at kung paano nito naloko ang isang junior. Namula sa hiya ang mukha ni Xinyu. Hindi niya inakalang ganoon kakalkulado at tuso ang kilos ng binata. Sa kilos at pag-iisip nito, hindi ito mukhang isang karaniwang freshman. Tumawa si Jiang Yin at pabirong binanggit na ang asal ni Zhao Yuan ay parang isang matandang Zoro, hindi akma sa edad nilang magkakabatch. Ang salitang yon, na binitiwan lamang ng walang mali siya, ay tumimo ng malalim kay Su Qing. Lalong tumibay ang hinala niya na si Zhao Yuan ay katulad din niyang muling isinilang. Naramdaman niyang kailangan niyang harapin ang binata ng direkta upang makuha ang katotohanan. Sa sandaling yun, napako ang tingin ni Jiang Yinyin sa kanyang telepono, halatang nabigla sa nakita. Isang malaking usap-usapan ang kumakalat, si Zhao Yuan umano ang lihim na leader ng Shuai Club, at si Lu Shua naman ang tinatawag na dakilang tagapagtanggol. May kalakip pang mga litrato sa forum, dahilan upang lalong uminit ang diskusyon kung totoo ba o gawa-gawa lamang ang lahat. Bigla ring naunawaan ni Jiang Yinyin kung bakit ganoon na lamang ang pagkahumaling ni Su Qing kay Zhao Yuan, na para bang matagal na nitong alam na may itinatagong identidad ang binata. Ngunit si Su Qing ay lalo lamang nalito. Sa alaala niya, isang ordinaryong estudyante lamang si Zhao Yuan. Nagsimula siyang magtanong sa sarili kung nagbago ba ang mundong kanyang ginagalawan mula sa dati niyang buhay. Sinubukan ni Xinyu na pakalmeyan ang sitwasyon, iniisip na ang mga post ay gawa-gawa lamang para makakuha ng atensyon. Ngunit lalo lamang bumigat ang loob ni Su Qing. Para sa kanya, kailangang makuha agad ang sagot. Kaagad niyang tinawagan ang numerong kabisadong kabisado niya. Sa sandaling nagkaugnay ang linya, sunod-sunod niyang sinubukang tiyakin kung si Zhao Yuan nga ba ang taong kilala niya. Matalim ang naging tugon ng binata, malinaw ang pagkainis, at agad niyang tinanggihan ang anumang imbitasyon. Binanggit pa nitong may kausap siyang babae sa darating na mga araw. Para kay Su Qing, tila tinamaan siya ng kidlat. Ang ideyang may ibang babae sa buhay ng binata ay tuluyang nagpahina sa kanyang damdamin. Nang matapos ang tawag, tuluyan siyang nawala ng sigla.
Sa kanyang isip, ang Zhao Yuan na minahal at inalagaan siya sa nakaraan ay tila wala na. Kung ganoon, nawala ng saysay ang kanyang muling pagkabuhay. Sinikap siyang aliwin ni Jiang Yinyan, sinasabing hindi siya mauubusan ng mga haangga sa kanya. Ngunit si Su Qing ay nanatiling tahimik at nagpas siyang isantabi ang usapin ng pag-aasawa. Para sa kanya, ang ganitong sugat ay hindi madaling paghilumin. Ipinaliwanag niyang kapag tunay mong minahal ang isang tao, saka mo lamang mauunawaan ang ganitong sakit. Muling umilo ang telepono sa isang abiso mula sa WeChat. Ipinakita ni Jiang Yinyin ang mensahe, may balitang si Zhao Yuan pala ay walang kasintahan, at ang lahat ay bunga lamang ng maling pagkaunawa. Ayon sa mensahe, personal umanong sinabi ng binata na ginawa lamang niya ang lahat upang tumulong sa isang pamilyang kapos sa buhay, at gumastos pa siya ng malaking halaga para rito. Gayunman, nanatiling malamig at hindi pamilyar ang kanyang asal, dahilan upang lalong malito si Su Qing. Dito muling nag-alab ang sigla ni Jiang Yinyin. Para sa kanya, malinaw na kailangang harapin si Zhao Yuan ng personal. Ginamit niya ang impluwensya ng kanyang damdamin at ginawang tagapag-ayos si Chong Hao. Nang makatanggap ng mensahe si Chong Hao mula sa babaeng hinahangaan niya, agad siyang tumakbo kay Zhao Yuan at nakiusap, gamit ang awa at pagkakaibigan. Iminungkahi niyang magdaos ng salo-salo ang dormitoryo at iginiit na kailangang dumalo ang binata. Sa kabila ng pag-aatubili, napilitan si Zhao Yuan na pumayag, basta't malinaw na hindi siya ang gagastos. Nagbiruan ang magkakadorm, hanggang sa maputol ang usapan ng isang tawag mula kay Lu Shua. Masigla nitong ibinalita na kumakalat na sa buong forum ang pangalan ng Shuai Society, at opisyal na siyang kinikilalang dakilang tagapagtanggol habang si Zhao Yuan naman ang leader. Hindi natuwa ang binata sa balita at pinutol ang selebrasyon, hinihingi kung may mas mahalagang pakay ang tawag. Ibinahagi ni Lu Shua ang isang mas seryosong problema, isang opisyal sa paaralan ang umano'y kumikita sa likod ng pawis ng mga estudyante. Sandaling nag-isip si Zhao Yuan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating walang magawa. Iminungkahi niyang laktawan ang mapagsamantalang opisyal at magtatag ng sariling sistema ng part-time na trabaho, direkta sa mga kumpanya, walang tagapamagitan at walang kaltas. Agad itong naunawaan ni Lu Shua. Iminungkahi pa ni Zhao Yuan ang pagbuo ng isang grupo para sa tulungan sa trabaho at pag-aaral, malinaw ang patakaran na walang sinumang kukuha ng komisyon. Buong loob itong tinanggap ni Lu Shua, pinaninindigan na ang samahan ay itinatag para sa kapakanan ng lahat. Matapos ang tawag, napagtanto ni Zhao Yuan na higit pa sa pera ang tunay na halaga ng kanyang mga ginagawa. Ang mga koneksyon, tiwala, at sistemang kanyang binubuo ang magiging tunay na pundasyon ng mas malaking hinaharap. Pagbalik niya sa kama sa dorm, abala pa rin si Chong Hao sa pagpaplano ng salo-salo ng dorm matapos ang military training. Pinayuhan siya ng bida na matulog ng maaga upang hindi mahirapan kinabukasan. Ngunit tuloy-tuloy pa rin ang tanong ni Chong Hao kung seafood buffet ba o hot pot ang mas magandang piliin. Hindi na siya sinagot at agad na tumalikod. Gaya ng inaasahan, sa ikalawang araw ng military training, si Chong Hao lang ang malas na nahuli sa pagdating. Tinanong siya ng instruktor kung nasaan siya noong tinawag ang assembly. Palusot niya na nasa daan pa raw siya. Dahil sa mahina at walang siglang sagot, pinagalitan siya at pinarusahan ng 30 minutong squat. Hindi pa rin niya ramdam ang bigat ng sitwasyon at nagtangka pang tumawad, dahilan upang mas lalong magalit ang instruktor. Doon pa lamang siya tuluyang tumano. Habang pinapanood ang nakakatawang posture ni Chong Hao habang nagpaparusa, napatawa si Su Qing at binanggit ito kay Jiang Yinyin. Ngunit agad itong nag-init at bumalikwas ng sagot. Muling sumigaw ang instruktor, sinabihang bawasan ang gulo at magsabi agad kung may nararamdamang hindi maayos. Sa sandaling yun, itinaas ng bida ang kamay at maayos na nag-report, sabay abot ng leave slip na matagal na niyang inihanda. Dahil handa siya, pinayagan siyang pumunta sa medical room. Hindi man siya pwedeng umalis ng campus, bahagi yon ng plano niya. Lumipas ang oras at pagsapit ng 3:00 ng hapon, halos himatayin na sa init si Jiang Yinyin. Sa isip niya, tuso talaga ang bida. Nagkunwari siyang may dinadatnan upang makapunta rin sa medical room. Dahil babae siya, hindi na siya masyadong kinwestiyon ng instruktor. Nang makita ito ni Chong Hao, ginaya niya at nag-report din, ngunit agad siyang nasupalpal at hindi pinayagan.
Pagbalik ng bida sa medical room, nasalubong niya si Jiang Yinyin na naglalakwatsa rin. Tinukso siya nito at sinabing mabilis siyang gumaling. Ipinaliwanag niyang tapos na ang training at kailangan lang talagang mag-report pabalik. Pagkaalis ng lahat, iniwan ng instruktor si Chong Hao at kalaunan ay ginawa pa itong squad leader ng kanilang klase para sa buong training period, na ikinatuwa nito ng husto. Pagbalik sa dorm, iniisip ng bida na halos saturated na ang negosyo ng campus SIM cards. Matapos ibawas ang komisyon ng mga sub-agent, nasa humigit kumulang 50,000 na lang ang matitira. Sa sandaling yun, tumunog ang kanyang cellphone, isang mensahe mula kay Su Qing na nagtatanong kung bakit hindi siya pumasok sa training. Doon niya naisip na kung siya ang may kakayahan tulad ni Su Qing, matagal na sana siyang kumita sa pagbebenta ng design drafts. Bigla siyang nabuhayan ng loob. Sa nakaraang buhay, kumita rin siya sa pagsusulat ng web novels, kaya agad siyang kumilos. Nag-post siya ng teaser online at nangakong mag-update ng 20,000 salita araw-araw. Hindi nagtagal, umulan ng komento at inaabangan ng marami ang kanyang gawa. Napag-isip-isip niyang sa buhay na ito, babawiin niya ang lahat ng dapat ay sa kanya, simula sa mundo ng web novels. Dumating ang araw ng napagkasunduang dorm gathering. Si Chong Hao at Li Chong ay abalang nag-aayos sa harap ng salamin, punong-puno ng kumpiyansa. Nagbibiruan silang tiyak na sila ang magiging sentro ng atensyon mamaya. Hindi maiwasang mapailang ang bida sa kanilang kayabangan. Pagdating nila sa gate ng paaralan, nandoon na ang mga babae at halatang inis sa kanilang pagkakahuli. Humingi ng paumanhin si Chong Hao at nangakong babawi. Ipinakilala ni Jiang Yinyin ang kanyang roommate na si Lulin, isang tahimik at mahiyain na babae. Matapos ang mga pagpapakilala, nagtungo sila sa restaurant. Habang naglalakad ang tatlong babae sa unahan, napapalingon ang maraming estudyante sa kanila. Pagdating sa restaurant, namangha si Li Chong sa itsura ng lugar at sa buffet na sulit sa presyo. Sa kabila nito, napaisip ang bida kung bakit mas magastos ngayon si Chong Hao kumpara sa dati. Gayunman, hindi na niya yun masyadong inintindi at dumiretso na sa buffet area. Habang kumukuha siya ng pagkain, sumunod si Su Qing at maingat na binanggit ang narinig niya, na hindi raw pala ang babaeng yun ang girlfriend ng bida. Tahimik at diretso ang sagot niya, hindi nga yun ang kasintahan niya sa kasalukuyan. Naroon si Su Qing na halatang bigo at mabigat ang damdamin. Sa naging takbo ng mga pangyayari, unti-unting nabuo ang malinaw na agwat sa pagitan niya at ni Zhao Yuan. Ang dating anyo ng lalaki na kilala niya ay tila wala na, at ang pakikitungo nito ngayon ay malamig at diretso, walang intensyong makipaglapit kaninuman. Sa isip ni Zhao Yuan, hindi kailanman niya ipinangakong magiging espesyal ang ugnayan nila. Sa nakaraan man o sa kasalukuyan, malinaw sa kanya na hindi niya pinili ang pagkakabuhol na yon. Habang pilit na inuunawa ni Su Qing ang pagbabago, mas lalo lamang siyang nalulunod sa kalungkutan. Hindi niya maipaliwanag ang mga alaala ng dati niyang buhay, ang mga emosyon at sugat na dala ng panahong iyon. Kaya binago niya ang paraan ng paglapit, ibinunyag ang paniniwala niya sa muling pagsilang at sa isang mahabang panaginip kung saan siya ay isang prinsesa at may kabalyerong nagbuwis ng buhay para sa kanya. Ngunit sa paningin ni Zhao Yuan, ang lahat ng iyon ay pawang katang-isip, mga salitang mapanganib kung maririnig ng iba. Tahimik niyang pinaalalahanan ang sarili na manatiling maingat, dahil ang ganitong mga kwento ay madaling ituring na kabaliwan. Sa gitna ng kanilang katahimikan, umalingawngaw ang tunog ng karne sa ihawan at ang kasiyahan ng hapunan ay muling bumalik. Pinangunahan ni Jiang Yinyin ang kasiyahan, itinaas ang baso at inudyok ang lahat na uminom at magpakasaya. Dahil sa biglaang anunsyo, napilitan ang apat na lalaki na uminom bilang panimula, at doon nagsimulang uminit ang samahan. Sa isang iglap, nabuo ang isang kasunduan ng pagkakaibigan, tinatakan ng alak at tawanan. Habang nagpapatuloy ang salo-salo, napunta ang usapan sa nakaraan ng ilan sa kanila. Mabilis na nilinaw ni Zhao Yuan ang distansya niya kay Su Qing, at ang dalaga naman ay napilitang ngumiti, kahit sa loob niya ay may mga alaala ng isang buhay na tapos na, isang kasalang gumuho at damdaming hindi na maibabalik. Sa kabilang banda, may mga biro at plano na binuo ang iba, mga pangarap ng pagkakaibigan at mga pares na hindi naman talaga magkakatugma. Nadako rin ang usapan sa pagsusulat at pagbabasa. Lumitaw ang interes ni Zhao Yuan sa panitikan, at dito biglang nagningning ang mga mata ni Xinyu.
Ang pagkahilig niya sa mga klasikong akda at mga banyagang nobela ay lalong nagbigay ng kakaibang impresyon sa kanya. Habang ang dalawa ay nagkakasundo sa mga librong binabanggit, ramdam ni Suching ang paninikip ng dibdib. Alam niyang isa si Shinyo sa mga taong tunay na nabubuhay sa mundo ng panitikan, at hindi niya hahayaang mapalapit pa ito ng husto. Sa gitna ng masiglang palitan, may isang usapan tungkol sa isang baliw ngunit sikat na manunulat ng web novel na nangakong magsusulat ng 20,000 salita kada araw. Habang pinagtatawanan nito ng ilan, si Zhao Yuan naman ay napawisan ng malamig, dahil alam niyang siya mismo ang tinutukoy. Sa kabila ng biro at pag-aalinlangan ng iba, malinaw sa kanya na ito ang bagong landas na tatahakin niya, isang mundong minsan na niyang sinakop at ngayoy babalikan upang bawiin ang dapat ay sa kanya. Sa huli, napansin ni Jiang Yinyin ang katahimikan ni Lulin. Ibinaling niya ang pansin sa dalaga, hinikayat itong magsalita. Walang pag-aalinlangang nagsindi ng sigarilyo si Lulin at nagsalita ng payapa, tila walang pakialam sa mga mata sa paligid. Ang kilos niya ay natural at kumpiyansa, may kakaibang alindog na hindi napansin noon. Sa pagbuga niya ng manipis na usok, para siyang isang espiritong sumasayaw sa ulap, taglay ang tahimik na yabang at kalayaang hindi kailangang ipagyabang. Sa sandaling yun, napansin ni Zhao Yuan ang kakaibang presensya ni Lulin. Sa isang iglap, naunawaan niyang sa bagong mundong ito, marami pa siyang hindi nakita, at maraming kwento ang hindi pa nasusulat. Sa mga sandaling yun, lubusang tinamaan si Li Chong ng kakaibang karisma at tahimik na kumpiyansa ni Lulin. Sa kaibuturan ng kanyang isip, malinaw niyang napagtanto na muli na naman siyang nahulog, at sa pagkakataong ito, wala na siyang balak umiwas. Tinanggap niya ang katotohanang tuluyan na siyang nabighani. Makalipas ang halos kalahating oras, biglang umangat ang enerhiya ng grupo nang tumayo si Chong Hao sa ibabaw ng upuan at buong sigasig na ipahayag na hindi pa dapat matapos ang gabi. Matapos ang masaganang kainan, ipinasya niyang ituloy ang kasiyahan sa Golden Palace KTV, at buong yabang niyang inangkin ang lahat ng gastos. Agad namang napuno ng paghanga si Li Chong, bakas sa mukha nito ang lubos na pagsamba. Habang nasa biyahe, iminungkahi ni Shinyo na dahil nailibre na sila sa hapunan, siya na ang sisigat sa bayad sa pagkanta. Ngunit mabilis itong sinalag ni Su Qing, iginiit na hindi nararapat na iisang tao lamang ang gumastos, at mas makatarungang hati-hatiin na lamang ang bayarin ng 4 na babae. Pagdating sa KTV, si Jiang Yinyin ang unang lumapit sa counter at maayos na ipinaalam na 8 silang lahat at sapat na ang isang medium-sized na silid. Buong kumpiyansa niyang sinabi na ang bayarin para sa gabing iyon ay sagot na ng mga babae. Muling nagtangkang yumangal si Chong Hao, ngunit agad siyang napatigil ng isang matalim na tingin mula kay Jiang Yinyin. Sa gitna ng usapan, biglang nabanggit ng receptionist na may isang ginoong Zhao na nagpareserba ng isang marangyang VIP room at nagbayad na ilang minuto pa lamang ang nakalilipas. Sa puntong yun, mahinahong lumapit si Zhao Yuan at inamin na siya ang nag-ayos ng lahat. Halos maiyak sa tuwa si Chong Hao at walang pag-aalinlangang nagpahayag ng sukdulang paghanga at pasasalamat. Pagpasok nila sa silid, agad silang natigilan sa labis na karangyan ng lugar. Hindi napigilan ni Jiang Yinyin ang kumuha ng sunod-sunod na litrato, halatang nasisiyahan na may bagong material na siyang maipapakita. Samantala, pinili ni Zhao Yuan na makisabay sa magaan at masayang takbo ng gabi. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, nagpahayag ng pasasalamat si Shinyo sa 2 beses na panlilibre, una sa hapunan at ngayon sa KTV. Tinanggap ito ni Zhao Yuan ng kalmado at ipinakita ang pagiging maalaga sa pamamagitan ng pagtulong sa pagpili ng mga awitin. Sa hiling ni Shinyo, napili ang kantang Red Bean, isang awiting hindi inaasahang pareho nilang kinahihiligan, bagay na lalong nagpatibay sa kanilang pagkakapareho ng panlasa. Habang magaan ang kanilang usapan, napansin ni Jiang Yinyin ang likas na pagiging komportable ng dalawa sa isa't isa at dahan-daang lumapit. Sa isang di sinasadyang sandali, nagkaroon ng bahagyang pagkakadikit na ikinagulat ni Zhao Yuan. Dahil sa hiya at kaba, agad siyang umiwas at bumalik sa kanyang upuan, salamat sa maagap na pag-agapay ni Chong Hao na siyang pumutol sa awkward na sitwasyon. Hindi pa man siya ganap na nakakabawi, muling lumapit si Su Qing, bakas sa kanyang mukha ang hindi maitago na pagkainis. Nang mapansing wala na siyang atens yung nakukuha, tahimik na lamang siyang umupo sa isang tabi, nilalamon ng sariling emosyon.
Muling sumingit si Jiang Yinyin at masayang ipinakita ang mga kuhang litrato ni Zhao Yuan, pati na ang biro na may kaibigan siyang nais itong ipakilala bilang kasintahan. Sa sandaling yun, may kakaibang damdaming umusbong kay Zhao Yuan. Napagtanto niyang ang muling pagbabalik sa edad na 18 ay nagdala ng panibagong sigla at lakas, at sa ganitong eksena, mahirap hindi matukso. Sakto namang nagsimula ang intro ng Red Bean, at agad napunta ang pansin ng lahat kay Xinyu. Nang mapansing duet pala ang bersyon ng kanta, iminungkahi niyang palitan na lamang ito, ngunit kusang tumayo si Zhao Yuan at nag-alok na sabayan siya. Ang kanyang tinig ay may banayad na gaspang na lalong nagbigay buhay sa awitin. Mula sa palitan ng tingin hanggang sa pagkakaisa ng kanilang mga boses, malinaw ang paghanga ni Xinyu, at kahit matapos ang kanta ay tila hindi pa rin siya lubusang nakakabalik sa ulirat. Sa gilid, palakas ng palakas ang hiyawan ni Chong Hao at ng iba pa, hayagang tinutukso ang dalawa. Mabuti na lamang at muling nabaling ang atensyon ng lahat nang magsimulang umawit si Lulin ng isang Cantonese song. Ang kanyang malamig ngunit matalim na presensya ay lalo pang tumingkad sa saliw ng musika. Maging si Zhao Yuan ay hindi napigil ang lihim na eye record ang sandaling yun, na mangha sa karismang hindi niya napansin noon. Tahimik na pinagmasdan ni Xinyu si Zhao Yuan at sa kanyang isip ay humanga sa pagiging kakaiba nito. Samantala, lalo namang nainis si Su Qing nang makita ang paghanga sa mga mata ni Xinyu, at sa sarili niya'y napabuntong hininga sa paniniwalang likas talagang lapitin ng gulo ang mga lalaki. Matapos ang pagtitipon, patuloy pa ring pinuri ni Xinyu ang husay ni Zhao Yuan sa pagkanta, at tinanggap niya ito ng magalang, kapwa nagbibigay ng papuri. Sa huli, muling napaisip si Su Qing sa direksyong tatahakin ni Zhao Yuan, at malinaw sa kanya ang sagot, hindi na pagsusulat ang landas nito kundi ang pagbuo ng sariling imperyo sa negosyo. Sa sandaling yon, tuluyan siyang natahimik. Ngunit sa kanyang puso, malinaw ang pasya, sa pagkakataong ito, siya naman ang gagawa ng pangalan sa sarili niyang mundo, at darating ang araw na si Zhao Yuan ang kusang lalapit at kikilala sa kanyang halaga. Sa isang iglap, biglang lumapit ang babae at tumingkayad upang halikan sa pisngi ang binata. Nabigla siya at napahinto, sapagkat malinaw sa isip niyang hanggang kaibigan lamang ang dapat nilang relasyon. Sa ganitong sandali, mas lalo niyang napatunayan na hindi basta mapagkakatiwalaan ang mga salita kapag may halong emosyon. Samantala, si Su Qing ay nakangiting may bahid ng panunukso at itinuring ang ginawa bilang simpleng pampalakas loob para sa isang magiging matagumpay na negosyante sa hinaharap, na parabang sinasabing mula roon ay sabay na silang magsusumikap. Pagbalik ng grupo sa dormitoryo, napansin ni Jiang Yinyin ang kilos ni Lulin at agad itong tinanong kung bakit niya ibinigay ang kanyang contact kay Li Chong. Ipinahiwatig pa niya na tila may kakaibang intensyon ang lalaki. Ngunit maikli lamang ang naging sagot ni Lulin, ginawa niya yon para sa kaginhawaan at katahimikan. Nang idagdag ni Jiang Yinyin na hindi inosente ang tingin ni Li Chong, tumahimik na lamang si Lulin at dumiretso sa banyo. Pagbukas ng shower, binalot ng mainit na singaw ang buong katawan ni Lulin. Ngunit bago pa man niya tuluyang malasap ang ginhawa, biglang pumasok si Jiang Yinyin nang walang palam. Dahil sa gulat, agad na tinakpan ni Lulin ang sarili, subalit imbes na umatras, naging masigla pa ang reaksyon ni Jiang Yinyin at walang pakundangang nagbiro. Sa isang iglap, itinulak siya palabas ni Lulin at muling isinara ang pinto. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Lulin sa dorm na balot ng tuwalya, bahagyang namumula pa ang pisngi dahil sa init ng pal-aigo. Ipinabatid sa kanya na walang tigil ang pagtunog ng kanyang telepono, at agad niyang napagtantong si Li Chong ang tumatawag. Pinayuhan siya ni Jiang Yinyin na huwag seryosohin ng lalaki, lalo na't dati raw nitong hinabol si Xinyu. Ngunit nang mabanggit ang pangalan ni Zhao Yuan, biglang nagkaroon ng interes si Lulin at napatanong sa pinagmula ng yaman nito. Sa biro ni Jiang Yinyin, tila gumalaw ang damdamin ni Lulin, subalit iginiit nitong simpleng pag-usisa lamang iyon. Ipinaliwanag ni Jiang Yinyin na si Zhao Yuan ay kumita ng malaking halaga sa pagbebenta ng campus SIM cards at malamang ay mas lalo pang lumago ang kita nito matapos mag-enroll. Habang pinag-uusapan nito, dumating si Xinyu at napunta ang usapan sa kung sino ang angkop maging kasintahan. Sa bahagyang pamumula ng mukha, inamin ni Xinyu na sa tingin niya ay may potensyal si Zhao Yuan. Agad itong sinuportahan ni Jiang Yinyin, na binigyang diin pa ang kaginhawaang may dudulot ng malaking kita buwan-buwan. Nang mapansin ang reaksyon ni Xinyu,
naging malinaw na may namumuuring damdamin ito. Ngunit nang dumating si Su Qing, nag-iba ang ihip ng hangin. Diretsahan niyang binanggit ang narinig at inanyayahan si Xinyu sa isang patas na kompetisyon, kung sino man ang piliin ni Zhao Yuan, tatanggapin nila ito ng mahinahon. Kahit may babala si Su Qing batay sa sariling karanasan, pinili pa ring sumubok ni Xinyu. Sa loob-loob ni Su Qing, naniwala siyang hindi sapat ang isang awit upang mabihag ang puso ng binata. Pagkatapos patayin ng mga ilaw sa dorm, muling nagbiro si Jiang Yinyan at nagkwento ng isang eksenang hindi pinaniwalaan ng iba. Kalaunan, nabagot siya sa mga paulit-ulit na mensahe ng mga lalaki. Samantala, si Xinyu ay tahimik na nag-type at nag-blur ng mensahe sa kanyang telepono, hanggang sa magpasya siyang magbahagi ng isang awitin na may simpleng komento. Habang nakahiga, niyakap niya ang telepono, puno ng kaba at pag-asa. Hindi nagtagal, dumating ang sagot mula kay Zhao Yuan na may mungkahing muling magkantahan sa KTV. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Xinyu at napuno siya ng pag-asa. Sa parehong gabi, isang hindi inaasahang mensahe naman ang dumating mula kay Lulin, isang direktang alok na may kasamang larawan. Dahil sa gulat, halos mabuga ng binata ang iniinom niya. Para sa kanya, malinaw na may kakaibang pakay ang mensahe at hindi ito basta dapat paniwalaan. Sumapit ang kinabukasan at nagpapatuloy pa rin ang mahirap na military training. Habang ang iba'y nagdurusa sa init, ang binata ay palihim na nagpapahinga sa infirmary habang kumakain. Sa bilis ng kanyang kinikita, naisip niyang hindi malayong makamit niya ang mas maginhawang buhay sa lalong madaling panahon. Habang abala siya sa sariling pag-iisip, isang pamilyar at mapanuyang tinig ang biglang umalingaw sa likuran. Si Jiang Yinyan yon, na tila nahulaan ang kanyang ginagawa. Sa kabila ng palitan ng asaran, nauwi ang sandali sa magaan at hindi inaasahang pagtawa, habang patuloy na umuusad ang kanilang araw sa loob ng campus. Sa tagpong yon, malinaw na walang balak magpatalo si Jiang Yinyin. Matapang niyang iginiit na dapat ay may bahagi rin siya, at kung hindi siya bibigyan ay handa siyang magsumbong sa drill instructor. Dahil doon, napilitan si Zhao Yuan na ailapit ang KFC sa sarili at tahasang ipakita ang pagkainis, ngunit wala ring nagawa ng basta na lamang abutin ni Jiang Yinyin ang fries at ang kinin ng mga yon, iniwang sa kanya ang pritong manok. Kitang-kita sa mukha nito ang lubos na kasiyahan, na para bang matagal na niyang pinagplanuhan ang lahat. Pagkatapos ay ngumiti pa siya ng pilyo at nagbanta na sa susunod ay dapat doble ang dalhin, kung hindi ay ikakalat niya ang tsismis na hinawakan siya ni Zhao Yuan sa dibdib. Sa gulat at inis, agad itong tumanggi at sinabing kathang isip lamang yun, ngunit buong kumpiyansa namang iginiit ni Jiang Yinyin ang sarili niyang bersyon ng kwento. Sa kanyang mga salita, malinaw ang paratang na ginugulo ni Zhao Yuan ang damdamin ni Su Qing, hindi makabitaw kay Xinyu, at ngayon nadadamay pa si Lulin. Sinikap niyang linawin na wala siyang kinalaman kay Lulin at napawang pagkakaibigan lamang ang namamagitan sa kanya kina Su Qing at Xinyu, subalit hindi yun pinaniwalaan ni Jiang Yinyin. Sa halip, sinuri siya nito mula ulo hanggang paa na may bahagyang pamumula sa mukha, tila nagdududa sa intensyon niya. Pinutol niya ang paliwanag at sinabing kung hindi kakainin ang pagkain ay huwag na lamang sayangin. Sa isang buntong hininga, inamin ni Zhao Yuan na malas lamang si Li Chong na siyang pilit nagpapapansin kay Lulin. Sa halip na maawa, natawa pa si Jiang Yinyin at sinabing baka masaya naman ito sa ginagawa niya. Bilang kapalit, hiniling pa niya na magdala ulit ng mas marami sa gabing yun, partikular ng chicken wings. Nang tanungin kung balak ba siyang perahan ng pangmatagalan, agad naman niyang inilabas ang 200 yuan at sinabing siya na ang manlilibre sa gabi. Bagamat nag-alinlangan, napapayag din si Zhao Yuan nang sabihin ni Jiang Yinyin na iuuwi niya ang tira para sa mga kadorm niya. Sa puntong yun, napagtanto ni Zhao Yuan na sa kabila ng pilyang ugali, may kakaibang lamang din ang dalaga. Pagsapit ng gabi, biglang bumukas ang pinto ng dorm ng mga babae at buong yabang na ipinakita ni Jiang Yinyin ang dala niyang pagkain. Natigilan ang lahat nang makita ang KFC, mga pritong manok at burger. Sa pabulong na paraan, sinabi niyang si Zhao Yuan ang nagpasok ng mga yun at nagbabala na huwag magingay. Nagulat si Su Qing sa biglang pagiging malapit ng dalawa, ngunit sa loob-loob niya ay natuwa siya, inakalang para sa kanya yon. Masaya niyang hinikayat ang lahat na kumain. Hindi nagtagal, ang amoy ng pagkain ay nakaakit ng atensyon ng ibang estudyante at nagdulot ng inggit.
May nagulat sa kanila, at hindi naglaon ay dumating ang balita na pinarurusahan na sa labas ang dorm ni Jiang Yinyin. Nawalan ng gana ang lahat sa kabilang dorm nang marinig yun. Sa labas, galit na galit ang instructor at mariing hinihingi ang paliwanag kung paano nakapasok ang pagkain. Agad na humarap si Jiang Yinyin at anako ang lahat ng responsibilidad, handang akuin ang parusa ng mag-isa. Ngunit hindi ito pinansin at sa halip ay tinanong si Su Qing. Ayaw niyang mapunta lahat kay Jiang Yinyin ng sisi, kaya inihanda niya ang sarili sa anumang mangyari. Sa gitna ng tensyon, biglang lumapit si Zhao Yuan at inamin na siya ang nagbigay ng pagkain. Nang tanungin ang dahilan, direkta niyang sinabi na yun ay dahil naroon ang babaeng gusto niya. Nabigla ang lahat sa casual ngunit matapang na pahayag. Nang hinga ng patunay kung sino ang tinutukoy, mahinahong itinaas ni Zhao Yuan ang daliri at itinuro si Jiang Yinyin, hayagang ipinahayag sa harap ng lahat na ito ang kanyang kasintahan. Walang pag-aalinlangan namang sumang-ayon si Jiang Yinyin at buong tapang na ipinagtanggol ang ginawa ng kanyang nobyo. Dahil dito, ipinatawag silang dalawa sa administration building. Ipinaliwanag ni Zhao Yuan na handa nilang tanggapin ang anumang parusa bilang aral. Habang papalayo sila, agad namang kinuha ni Su Qing ang kanyang telepono upang humingi ng tulong sa counselor. Sa opisina ng dean, mariing iginiit ng instructor ang mabigat na parusa, ngunit sa gitna ng seryosong usapan ay may biglang tumunog mula sa computer ng direktor. Nagbago ang tono ng usapan, at matapos papurihan ng kasipagan ng instructor ay ipinagkatiwala na lamang sa kanya ang natitirang usapin. Nang maiwan ang dalawa, kinumpirma ng direktor ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng pagtatanong sa isa't isa. Pareho silang sumagot ng walang pag-aalinlangan. Sa huli, ngumiti ang direktor at sinabing bagay na bagay sila sa isa't isa. Sa opisina ng direktor, pansamantalang natigilan ang matanda bago ipinaliwanag ang naging pasya. Ayon sa patakaran ng military training, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtatago at pagpasok ng pagkain sa dormitoryo. Gayunman, dahil unang paglabag pa lamang yun, hindi na sila bibigyan ng formal na parusa. Bilang kapalit, inatasan silang magsulat ng tig-2,000 salitang refleksyon at isumite ito ng maayos. Magaan ang naging reaksyon ni Zhao Yuan at agad niyang ipinakita ang pasasalamat, samantalang si Jiang Yinyin ay halos manghina sa narinig. Ang 2,000 salita ay tila napakabigat para sa kanya, lalo na't hirap na siya kahit sa mas maiikling sanaysay. Lumapit siya kay Zhao Yuan at halos nagmamakaawa ang anyo, umaasang tutulungan siya bilang kasintahan. Ngunit malamig ang naging tugon nito at walang pag-aalinlangang ibinalik sa kanya ang buong responsibilidad ng pagsusulat. Hindi nagtagal, pinaalis sila ng direktor, na may halong pagkainis at biro, at inutusan silang ilabas ang kanilang lambingan. Ipinayo rin itong kung may magtatanong, sabihin na lamang na sila'y naparusahan na ng mabigat upang hindi na madagdagan ang abala. Sa paglabas nila, si Jiang Yinyin ay hindi pa rin mapigilan ng papuri sa direktor, habang tahimik namang naglalakad si Zhao Yuan. Habang naglalakad palayo, tinanong ni Jiang Yinyin kung napag-isipan ba ni Zhao Yuan ang ginawa niya, dahil kung anako nito ang sisi, siya sana ang mas napahamak. Ngunit para kay Zhao Yuan, maliit na bagay lamang yun at hindi naman magdudulot ng seryosong epekto. Matagal na natahimik si Jiang Yinyin bago biglang may naunawaan. Sa isang iglap, hinayla niya ang kwelyo ni Zhao Yuan, tumingkayad, at hinalikan ito sa labi. Saglit lamang ang halik, ngunit malinaw ang mensahe, yun daw ang gantimpala sa pagtayo niya para sa kanya. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis, iniwang naguguluhan si Zhao Yuan. Kinabukasan ng gabi, muling nagpakita ang pagiging makulit ni Jiang Yinyin. Matagal siyang naghintay sa infirmary at nang hindi niya makita si Zhao Yuan, tinawagan niya ito, nagpaparinig na tila iniiwasan na siya matapos ang mga nangyari. Walang interes ang sagot ni Zhao Yuan at nagpaalam na abala pa, bago humiling na bilhan siya ng soft drink pagbalik. Saka lamang tuluyang natapos ang tawag, at halatang nasiyahan si Jiang Yinyin. Paglingon niya, doon niya napansing naroon na pala si Su Qing at narinig ang buong usapan. Naging malamig ang ekspresyon ni Su Qing at diretsahang sinabi na hindi niya maintindihan kung anong klaseng alindog ang taglay ni Zhao Yuan para mahulog sa kanya ang mga taong malalapit sa kanya. Ipinayo nitong itigil na ni Jiang Yinyin ang pag-aaksaya ng oras dahil hindi naman siya pipiliin ni Zhao Yuan. Ngunit buong tapang na sumagot si Jiang Yinyin,
Ipinagmamalaki ang sarili at iginiit na may karapatan din siyang magmahal at makipagkumpetensya. Hindi naglaon, dumating si Xinyu at dito hayagang inihayag ni Jiang Yinyin na makikipagkumpetensya siya sa kanilang dalawa para kay Zhao Yuan. Nabigla si Xinyu sa pagiging direkta nito. Sa gitna ng tensyon, tumunog ang telepono ni Jiang Yinyin, dumating na raw si Zhao Yuan sa ibaba ng gusali. Mayabang siyang naglakad palabas, sinadyang ipakita sa dalawa ang kumpiyansa niya. Pagdating sa ibaba, sinadya pa niyang magpakaarte sa harap ng dalawang nakamasid mula sa itaas, nagpapakitang tila espesyal ang pag-aalaga sa kanya. Ngunit mabilis siyang ibinalik sa realidad ni Zhao Yuan nang ipaalala ang halaga ng baniling inumin. Sa halip na mainis, niyakap siya nito ng mahigpit at nagkunwaring humihingi lamang ng lamang. Nag-aya pa siyang magkasama silang umupo sa ibang lugar, ngunit tinanggihan siya ni Zhao Yuan dahil may nakatakda na itong lakad. Nang itanong kung sino ang kasama nito, bahagya lamang lumingon si Zhao Yuan at itinuro ang isang papalapit na figura. Sa sandaling yun, tuluyang natigilan si Jiang Yinyin, sapagkat malinaw na hindi siya ang pinili. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.